Dominant Protector. Credit to the author. 7,281-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi naman masama ang mga katangian ng grupong ito ng mga bagong disipulo. Bukod sa katangiang pangkatawan ng isang alpha na parang isang alchemist, nariyan din ang espesyal na katangian ni Almira, ang siksik na hangin. Ang isang katawan na may espesyal na katangian ay karaniwang mas malakas kaysa sa isang martial artist na may parehong pangunahing katangian, tulad ni Jessa, na may katangiang yelo. Mahirap sabihin kung si Almira na nga ba ang susunod na Jessa. Ang gintong inggit ay may iisang katangiang metal, at karaniwan lamang ang kadalisayan nito. Hindi nga naman ganoon kagaling ang talento ng lalaking ito. Ang katangiang metal ay ang katangiang matalas, pangunahin na para sa pag-atake. Gayunpaman, hindi man lang naipakita ang kapangyarihang atake ni Jinbao, at sayang lang ang kanyang pisikal na katangian. Ang katawan ni Peter ay may katangiang lupa, na pangunahing ginagamit para sa depensa. Hindi inisip ni Terence na mali ang direksyon na pinili niya para pagsamahin ang espada at kalasag, ngunit medyo mali pa rin ito. Sa hinaharap, dapat ay mas marami siyang enerhiyang ilaan sa depensa. Kung mapapaunlad niya ang kanyang Earth attribute body hanggang sa limitasyon, tiyak na magiging isang napakalakas na tank mid shield siya. Kasama ang mga ataking pangmatagalan ni Almira at mga ataking malapitan ni Yuna, isa itong perpektong pangkat ng mga mangangaso na parang tatsulok. Sa panig ni Terence, si Almira lang ang mas kahanga-hanga. Hindi lang siya may espesyal na katangian, kundi mataas din ang kadalisayan ng kanyang katangian. Isa siyang tunay na mahusay na talento. Ang elementong metal ni Jinbao ay halos mas mataas sa karaniwan, at kahit na ang kadalisayan ng elementong lupa ni Peter ay mas mataas din sa karaniwan, mas malakas ito kaysa kay Jinbao at halos mas mataas sa karaniwan. Sa iba pang mga bagong martial artist, karamihan sa kanila ay may iisang pangunahing katangian. Tatlo sa kanila ay may dobleng katangian, ngunit lahat sila ay napaka-ordinaryo at hindi maihahambing sa mga katangian ng kahoy at apoy ng mga tagahanga ng Al. Sige, tapos na ang pagsusulit. Halina't kumuha kayo ng cultivation technique na babagay sa mga katangian ng inyong katawan. Hindi masaya si Martial Master mapagkatapos ng pagsusulit, naglabas siya ng maraming libro at inihagis ang isa kay Terence. Ito ay isang fire attribute body refining technique. Isa ito sa mga pangunahing introductory techniques ng ating Sword Spring sect. Linangin mo itong mabuti. Opo. Maraming salamat, Martial Master Ma. Kinuha ni Terence ang booklet, ikinuyom ang kanyang mga kamay bilang pasasalamat, at binuklat ito. Makinig kayo, pagkatapos ninyong matanggap ang kani-kanilang mga teknik sa pagpapatibay ng katawan, dapat kayong lahat ay bumalik at maglinang ng mag-isa. Kunin nating halimbawa si Terence Sima. Sa loob ng isang buwan, gusto kong makita siyang maglinang ng teknik na ito sa pagpapatibay ng katawan hanggang sa puntong mailalabas niya ang kanyang enerhiyang apoy. Sandaling tumigil si Martial Master Ma, habang pinagmamasdan ang lahat ng mga bagong martial artist. Artist. Kung tungkol naman sa inyong mga taong may iba pang katangian, dapat ay kaya ninyong magpakawala ng water chi, metal chi, at iba pa. Naiintindihan nyo ba? Naiintindihan ko. Sabay-sabay na sumagot ang lahat ng malakas. Naalala ni Terence ang sinabi ni Martial Master Ma na kumain sila ng sobra at hindi makapag-ehersisyo, tapos ngayon ay pinababalik niya sila sa pagsasanay. Ano ang nangyari sa ehersisyo? Napakagaling. Dahil naintindihan na ninyong lahat, may isa pa akong sasabihin sa inyo. Pagkatapos ng isang buwan ng pagsasaliksik ng walang pahintulot, bibigyan ko kayong lahat ng pagsusulit. Hindi ko na pag-uusapan ang resulta ng pagpasa o pagbagsak sa pagtatasa ngayon, malalaman nyo rin pagdating ng panahon. Pinanatili siya ni Martial Master Ma sa kaba at pagkatapos ay nagpakita ng isang malamig na ngiti. Gayunpaman, ipinapayo ko sa iyo na huwag mong subukan ang mga kahihinatnan ng pagbagsak sa pagsusulit. Marami sa mga bagong practitioner ang nagulat sa tono ni Martial Master Ma, at hindi nila maiwasang kabahan. Si Terence naman, ay walang pakialam. Isa lamang itong basic entry-level skill. Gaano kaya kahirap iyon?
Tiwala siyang kaya niyang matutunan ang lahat ng elemento sa loob ng isang buwan, lalo na ang isang basic level skill na kasing taas ng fire element. Hindi na nagsalita pa si Martial Master Maria. Pagkatapos maipamahagi ang mga booklet, pinaalis na niya ang mga ito. Magkikita silang muli sa loob ng isang buwan. Sa labas ng bulwagan, kumaway si Terence para magpaalam kina Almira at sa iba pa. Pupunta ako sa North Peak. Maglilinang kayo sa South Peak. Kung may kailangan kayo, pwede nyo akong hanapin. Kung wala kang sapat na puntos, pwede kang lumapit sa akin. Bago mo tapusin ang mga kinakailangan ni Martial Master Ma, huwag mong sayangin ang oras mo sa mga misyon, sabi ni Terence pagkatapos mag-isip. Bagamat mas marami ang puntos ni na Almira at ang dalawa pa kaysa sa basic 100 points, ang 3 kainan sa isang araw ay aabutin nila ng 3 puntos. Malaki ang magagastos nilang puntos sa isang buwan. Kung may iba pang lugar na nangangailangan ng puntos, baka hindi pa siya sapat. Ang hula ni Terence ay hindi lang pala pagkain ng mga puntos. Huwag kang mag-alala, aalagaan namin ang aming mga sarili. Batang Panginoon, alagaan mo rin ang iyong sarili. Tumanggaw si Almira bilang pagsang-ayon para kina Jinbao at Peter. Pagkatapos magpalitan ng ilang salita, naghiwalay na sila. Kapatid na Sima, magiging magkapitbahay tayo sa hinaharap. Gaya ng kasabihan, mas mabuti ang malapit na kapitbahay kaysa sa malayong kamag-anak. Bukod pa rito, magkapatid tayo mula sa iisang sekta, kaya dapat nating higit na mahalin ang isa't isa. Pagkatapos umalis ni Almira at ng iba pa, lumapit ang Alphen kay Terence at ngumiti, kung kailangan ni Kuya Sima ng tulong, maaari mo akong hanapin anumang oras. Kumaibot ang mga labi ni Terence na parang nakangiti, sino ba naman ang gugustuhing ma-in-love sa'yo? Kung tatanungin mo ako kung ano ang pinakagusto ko sa iyo, tiyak na sasabihin ko sa iyo na gusto kita. Yingluo, layuan mo ako. Tama ang batang Panginoon ng lungsod na si Al. Dahil magkapit-bahay tayo, nararapat lamang na magtulungan tayo. Ayaw ni Terence na makipag-away sa tagahanga ng Al ngayon, kaya kinailangan niyang magpanggap na magalang muna. Gayunpaman, ang apelyidong tagahanga ng Al. Medyo nakakadiri ang pagtawag sa kanya ng Junior Brother AI, kaya nagpasya siyang ipagpatuloy ang pagtawag dito ng batang Castellan Al. Ito rin ang dahilan kung bakit ayaw tawagin ng Alphen si Terence na nakatatandang kapatid, kaya patuloy niya itong tinawag na kapatid na Sima. Nag-usap silang dalawa tungkol sa ilang nakakabagot na bagay, at hindi naman sila nag-iisa sa daan. Nang marating nila ang tuktok ng North Peak, nagbatian sila at nagpaalam bago pumasok sa kani-kanilang mga tirahan. Maaaring isipin ng mga tagalabas na silang dalawa ay talagang matalik na magkaibigan. Pumasok si Terence sa kanyang bahay at tumingin sa paligid, kontento. Ito ang pangalawa sa pinakamagandang lugar sa North Peak, medyo malaki ito. Mayroong lahat ng uri ng mga silid na magagamit, tulad ng kwarto, sala, kusina, banyo, silid-aralan, at iba pa. Sapat na ito para sa 10 tao, lalo na para sa isa. Kung tungkol naman sa lamig, wala talagang pakialam si Terence. Automatikong umaangkop ang mga all-elemental spiritual roots sa mga all-elemental na kapaligiran, kaya hindi mahalaga kung saan siya nag-cultivate. Humanap siya ng upuan at umupo bago binuklat ang libro. Sumali siya sa Sword Spring Sect para sanayin ang kanyang bagong katawan. Kung hindi lang dahil sa mga tagahanga ng Al na sumusunod sa kanya, malamang ay nagsimula na sanang mag-aral ng martial arts si Terence. Gayunpaman, ang unang pahinang binuklat niya ay hindi isang panimula sa pamamaraan ng cultivation, kundi ang mga patakaran ng Sword Spring Sect. Halos pareho lang ang mga bagay na ito, at ilang sulyap lang ang ibinigay ni Terence sa kanila bago tinalikuran. Bukod sa isang bagay na kailangan niyang tandaan, wala nang iba. Matapos makapasok si Ford sa sekta ng Sword Spring, hindi na niya maipagpatuloy ang paggamit at paglilinang ng mga pamamaraan ng paglilinang na dati niyang nilinang. Ang mga pamamaraan ng paglilinang na ibinigay ng sekta lamang ang kaya niyang linangin, at ang mga lalabag sa patakarang ito ay mapapatalsik sa sekta. Sa madaling salita, hindi na magagamit ni Terence ang body refining poison technique sa Sword Spring Sect. Ang magagawa na lang niya ay ang body refining technique na ibinigay ng sect. 7,282. Kung tungkol naman sa mga teknik sa martial arts, walang mahigpit na mga patakaran. Sa katunayan, hindi talaga nito naapektuhan si Terence.
Ang tinatawag na mga pamamaraan ng lason na nagpapatibay ng katawan ay hindi pa umiiral, at ang pagbabawal dito ay nagpadali sa mga bagay-bagay para kay Terence. Hindi na niya kailangang humanap ng dahilan para ipaliwanag kung bakit hindi niya ito ginagamit. Mula ngayon, sa mga panloob na pagsusulit at kompetisyon ng sekta, hanggat sinusunod niya ang mga patakaran at ginagamit ang mga kasanayan ng sekta ng Janchen, walang maghahinala kung bakit hindi ginamit ni Terence ang teknik ng body tempering poison. Kailangan lang ni Terence ng ideya tungkol sa mga patakaran, ang mga teknik sa pagpapalakas ng katawan pa rin ang pangunahing interes niya, kaya mabilis siyang pumunta sa seksyon at nagsimulang mag-aral. Maya-maya, binasa ni Terence ng pahapyaw ang kabanata. Mabuti na lang at mayroon siyang malakas na diwa, isang beses lang niya ito nabasa at halos natatandaan na niya ang lahat. Hindi naman ganoon kahirap ang kakayahan ng beginner level ng Sword Spring Sect. Pinag-isipan ito ni Terence ng kaunti at nagkaroon ng ideya kung ano iyon, sisimulan na niya ang aktwal na pagsasanay ngayon. Pero nang magsisimula na sana siyang magsanay, napagtanto niya na ang North Peak ay hindi talaga angkop para sa isang taong may fire arts. Ito ay dahil upang maisagawa ang fire-type body tempering cultivation technique, kailangan munang sumipsip ng enerhiya ng apoy sa katawan, at pagkatapos ay gamitin ang cultivation technique upang gabayan at patatagin ang katawan. Pagkatapos lamang makumplito ang cultivation technique ay magkakaroon ng posibilidad na mailabas ang enerhiya ng apoy. May galit ba ang North Peak? Natawa si Jessa sa tuktok. Kung nasa South Peak ito, kung saan sapat ang Yang Chi, natural na magkakaroon ng Fire Chi. Sa North Peak, walang posibilidad ng cultivation. Sapat na sana kung mapapanatili niya ang kanyang level ng hindi bumababa. Hindi nakakapagtaka na galit si Martial Master Ma kay Terence, kaya nabawasan ang respeto nito kay Terence. Mabuti na lang at ayon sa pagpapakilala ng mga patakaran ng sect, may mga cultivation room para sa iba't ibang katangian sa Sword Spring Sect. Hindi siya maaaring magsanay ng fire-type art sa North Peak, pero maaari pa rin siyang pumunta sa fire room. Siyempre, ang paglilinang sa silid ng paglilinang ay nangangailangan ng mga puntos. Ang mga ordinaryong bagong disipulo ay walang maraming puntos. Hindi man lang nila masisiguro ang pagkain at damit. Malamang ay wala silang maraming puntos na magagamit sa silid ng paglilinang. Sapat pa rin ang puntos ni Terence, kaya hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa paggastos sa training room. Gayunpaman, bukod sa silid cultivation, may iba pang mga lugar na nangangailangan din ng mga puntos. Halimbawa, ang teknik sa pakikipaglaban na nabanggit sa dulo ng booklet na tumutugma sa pamamaraan ng pagkultibasyon ay mangangailangan ng pagpunta sa pavilion ng aklatan at paggamit ng mga puntos upang makipagpalitan. Bukod sa mga teknik sa martial arts, maaari ring hiramin ang ilang mga paraan ng cultivation sa antas ng mga nagsisimula pa lamang gamit ang mga puntos. Ito ay para sa mga disipulo upang magamit bilang sanggunian, kaya hindi ito ibibigay ng libre. Karaniwan, hindi sasayangin ng mga bagong disipulo ang mga puntos sa ibang mga kasanayan para sa mga nagsisimula, ngunit naiiba si Terence. Mayroon siyang full attribute spirit root, at kung makakakuha siya ng full attribute body strengthening skill, ang kanyang katawan ay lalakas ng ilang beses o kahit 12-dosenang beses. Siyempre, hindi niya maaaring ipaalam kahit kanino na nililinang niya ang iba pang uri ng mga teknik sa pagpapatibay ng katawan. Kung hindi, tiyak na maaakit nito ang atensyon ng sekta ng Sword Spring. Sa ngayon, gusto muna ni Terence na manatiling tahimik at yumaman. Walang mag-aalala kung ipagpapalit lang niya ito para sa isang referensya. Hanggat hindi nila ito nakikita mismo ng kanilang mga mata, walang maniniwala kay Terence kahit sabihin niyang kaya niyang magsanay ng all-elemental body strengthening arts. May ideya na si Terence tungkol sa body refining technique matapos niyang basahin ang libro, maaari na siyang magsimulang mag-training kaagad kung may lakas pa siya. Mayroong ilang mga yugto sa isang teknik sa cultivation sa antas ng baguhan. Ang unang yugto ay ang paggabay sa apoy na chi papasok sa katawan at pagpapahinahon ng balat at mga kalamnan. Pagkatapos makumplito ang hakbang na ito, ang ikalawang hakbang ay ang higit pang paghahasa ng mga buto. Ang ikatlong yugto ay ang mga panloob na organo. Kapag nakumpleto na ang tatlong yugtong ito, saka lamang magkakaroon ng pagkakataon ang isang tao na mag-imbak ng apoy na chi sa katawan, at pagkatapos ay ilabas ito kapag siya ay gumawa ng isang galaw.
Ang mga martial artist na may mahinang talento ay maaaring kayang kontrolin ang kanilang mga katawan, ngunit maaaring hindi nila maabot ang panlabas na yugto sa buong buhay nila. Gayunpaman, hindi tatanggapin ng Sword Spring Sect ang ganoong klase ng tao na may mahinang talento. Ang layunin ni Martial Masterman na may padala sa loob ng isang buwan ay tiyak na may layunin. Dahil sa mga kwalifikasyon ng mga disipulo ng Outer Sect ng Sword Spring Sect, ang isang buwan ay tiyak na hindi problema. Para naman sa mga disipulo ng Inner Sect, ang limitasyon sa oras ay mababawasan ng kahit kalahati o kahit 2/3 na nangahulugang aabutin ito ng hindi hihigit sa 10 hanggang 15 araw. Kung hindi mo ito natapos pagkatapos ng takdang oras, nangangahulugan lamang ito na hindi ka angkop na maging disipulo ng Sword Spring Sect, maliban sa isang handyman disciple. Itinago ni Terence ang booklet at umalis ng bahay. Hindi siya maaaring magsanay dito, kaya mas mabuting pumunta na lang siya sa training room. Kung tungkol naman sa library, hindi pa huli ang lahat para pumunta roon matapos niyang makamit ang maliit na tagumpay sa kanyang body temperament cultivation technique. Wala ang training room sa tuktok ng mahabang bigot, pero hindi naman ito kalayuan. Inabot ng halos 20 minuto bago ito nahanap ni Terence. Ang pasukan ay nasa paanan ng isa pang bundok. Ang gilid ng bundok ay nahahati sa maraming magkakahiwalay na silid, at sa loob ay may iba't ibang kapaligiran sa paglilinang para sa iba't ibang elemento. Nagulat si Terence nang makita ang isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na roba sa may pintuan. Isa na ba siyang outer disciple sa edad na ito? Gayunpaman, ang damit ng matandang lalaking ito na nakaitim ang damit ay bahagyang naiiba sa mga ordinaryong outer disciples. Ang kanyang mga manggas at kwelyo ay may ilang maitim na gintong gilid. Halos hindi ito mahahalata mula sa malayo, at mapapansin lamang kapag siya ay lumapit. Hindi alam ni Terence kung sino ang itim na roba na may gintong gilid, pero wala naman talaga siyang pakialam. Nandito lang naman siya para magsanay, at hindi naman sa hindi niya kailangang gumastos ng puntos. Kumusta? Gusto kong gamitin ang silid para sa paglilinang ng apoy. Magalang na bati ni Terence na may kasamang pagpupugay. Isang tradisyonal na birtod ang paggalang sa mga nakatatanda. Siyempre, kung makakasalubong niya ang isang matandang lalaki na hindi karapat-dapat igalang, hindi siya magiging magalang. Aatake siya kapag oras na. Isang bagong disipulo ng Outer Sect. Hindi naman masama, hindi naman masama. Unang araw mo ngayon, di ba? Ikaw ang unang sumugod sa cultivation room para mag-cultivate. Napakasipag mo. Medyo tamad ang matandang lalaking nakaitim na roba habang nakatitig kay Terence, may ngiti sa kanyang mukha. Hinahangaan ko ang mga taong masisipag. Huwag muna nating pag-usapan ang talento. Hanggat masipag ka, kahit na mas mababa ang iyong talento kaysa sa iba, maaaring hindi mas mababa ang iyong lakas kaysa sa iba. Salamat sa papuri. Maaari ko bang malaman kung paano ako makakaupa ng silid para sa paglilinang na parang apoy? Ngumiti si Terence at tumango, ayaw nang mag-aksaya pa ng oras. Sinabi rin ng senior na ang pagsusumikap ang pinakamahalaga, kaya gusto kong simulan ang paglilinang sa lalong madaling panahon. Hahaha. Ang interesante naman ng batang to. Sige, sasabihin ko na sayo. Lumabas ang dilaw ng ngipin ng matandang lalaking nakaitim ang damit. Bahagyang gumalaw ang kanyang puwitan, at bahagyang inilipat niya ang upuan, na nagpapakita ng ilang linya ng mga salita sa pader na bato sa likuran niya. Nakita mo ba iyon? Ang mga low-level training room ay may 1 puntos kada gamit, at ang bawat oras ay maaari lamang tumagal ng 12 oras. Ang mga mid-level training room ay may 3 puntos kada gamit, at ang bawat oras ay maaaring tumagal ng 24 na oras. Ang mga high-level training room ay may 10 puntos kada gamit, at ang bawat oras ay maaari lamang tumagal ng 24 na oras. Gusto ko ng isang dekalidad na silid para sa paglilinang ng apoy. Pinili ni Terence ang pinakamahusay ng walang pag-aalinlangan. 24 na oras sa isang pagkakataon, iyon ay 48 oras, 2 araw at 2 gabi. Ito ay perpekto para sa patuloy na paglilinang. Kahit kakaunti ang mga puntos sa mababang antas ng silid ng paglilinang, tiyak na hindi maganda ang epekto. Bukod pa rito, 12 oras lamang ito. Kung siya ay maaantala sa isang kritikal na sandali ng kanyang paglilinang, gaano man karaming puntos ang mayroon siya, hindi niya ito mababawi.
7,283. Sigurado ka bang gusto mo ang advanced cultivation room? Bahagyang nagulat ang matandang lalaking nakaitim na roba, ngunit agad siyang tumugon at umiling ng nakangiti. Sa tingin mo ba ang high-grade training room ang pinakamaganda, kaya ikaw ang gumagamit ng pinakamaganda? Tama ang logika, ngunit mali ang iniisip mo sa ganitong paraan. Makinig ka sa akin, gamit ang lakas mo na hindi pa umaabot sa golden core stage, sapat na para sa iyo ang low-level cultivation room. Kapag nasanay ka na, maaari ka nang pumasok sa middle-level cultivation room at mag-cultivate ng paunti-unti. Kung high-grade cultivation room ito, natatakot akong hindi mo na kayang magtagal pa sa insenso. Sayang. Makinig kang mabuti, sabi ng matandang amo na hindi ka maaaring magtagal sa oras ng isang insensaryo, hindi magtanim sa oras ng isang insensaryo. Malaki ang pagkakaiba ng dalawa. Sa madaling salita, kung papasok ka sa advanced cultivation room, maaaring wala ka ng pagkakataong magtanim. Pahihirapan ka lang sa oras na kailangan para masunog ang isang insensaryo, at agad itong matatapos. Kapag natapos na ito, hindi na maibabalik ang mga puntos na nakolekta. Sa madaling salita, kailangan lang niyang gumastos ng 10 puntos para maranasan kung paano pahihirapan ng advanced cultivation room ang kanyang maliit na katawan. Hindi naman talaga kailangan. Kung isa itong mababang antas ng cultivation room, basta't hindi siya baguhan at mahina ang kakayahan, tiyak na makakapag-cultivate sila ng 12 oras. Kahit anong tingnan niya, dapat alam na niya kung alin ang angkop. Salamat sa iyong gabay, senior. Pero gusto ko pa ring subukan ang advanced cultivation room. Ngumiti si Terence at ikinuyom ang kanyang mga kamay, mula sa kaibuturan ng kanyang puso ay nagpasalamat sa matandang lalaki, ngunit iginiit pa rin ang kanyang opinyon. Lihim na nagalit ang matandang lalaking nakaitim ang damit. Naisip niya, ang tagal ko nang nagsasalita, pero hindi mo man lang pinakinggan ang sinabi ko. Para sa isang bagong disipulo, ang mga pangunahing puntos ay 100 lamang. Kung maganda ang kanyang performance, maganda sana kung makakakuha siya ng 200 puntos. Hindi niya alam ang kalawakan ng langit at lupa at iginiit niyang subukan ang advanced cultivation room. Kapag naubos na niya ang lahat ng kanyang puntos, iiyak siya. Sige, dahil nakapagdesisyon na ako, hindi na ako magsasalita pa. Ang advanced fire cultivation room, 10 puntos bawat beses. Ilabas mo ang identity token mo. Bahagyang umiling ang matandang lalaking nakaitim, at ang kanyang mukha ay naging parang isang negosyanteng ekspresyon. Tandaan, kung hindi ka makakapit sa loob, pindutin mo agad ang stop button. Kung hindi, hindi ako mananagot kung may mangyari. Pagkatapos ng bahagyang paghinto, mariing sinabi ng matandang lalaking nakaitim ang damit, sa pinakamasamang sitwasyon, mamamatay ka sa loob. Sigurado ka ba talaga? Sigurado ako. Walang pag-aalinlangang tumango si Terence at iniabot ang kanyang token sa matanda. Hindi na nagsalita pa ang nakaitim na matanda. Kinuha niya ang token ni Terence at ipinahid ito sa pulang jade. Nagulat siya sa numerong nakalagay sa token. Malapit na sa 600 ang natitirang puntos niya. Bagong disipulo ba talaga ang batang ito? Paano siya nagkaroon ng ganito kataas na marka? Siyempre, alam ng elder na nakaitim ang robo kung ano ang huling pagtatasa ng Sword Spring Sect. Hindi naman sa walang mga bagong disipulo na makakakuha ng 3 hanggang 400 puntos kung mahusay ang kanilang pagganap. Kung malakas ang sariling lakas ng isang tao, at ang nakatatandang disipulo na kanilang makakasalubong ay isang nilalang na nasa ilalim ng mga disipulo ng Outer Sect, ang ganitong uri ng sitwasyon ay normal lamang. Pero hindi pa nga golden core si Terence noon, paano siya maituturing na malakas? Bukod pa rito, hindi lang ito 3 o 400 puntos, kundi halos 600 puntos. Paano siya nagkaroon ng ganito karaming puntos? Mabilis na nawala ang hinala ng matanda, ngunit hindi na niya ito itinuloy. Ibinalik niya ang token kay Terence at mahinang sinabi, sumunod ka sa akin. Hindi siya nagsalita, pero sa totoo lang ay interesado siya kay Terence. Plano niyang mas pagtuunan ito ng pansin pagpasok nito sa silid para tingnan kung may kakaiba rito. Ang pasilyong ito ay puno ng mga silid-aralan para sa pagsasanay ng mga elemento ng apoy. Ang mga silid-aralan para sa mga advanced na pagsasanay ay matatagpuan sa mas malayong bahagi. Dinala ng nakaitim na elder si Terence sa isang madilim na pulang tunnel.
Napansin ni Terence na may ilang iba pang mga tunnel na may iba't ibang kulay sa paligid ng mga ito, marahil ay kumakatawan sa iba't ibang elemental training room. Maya-maya, nakarating silang dalawa sa isang pinto sa pinakaloob na bahagi ng silid. Dalawang beses na pinindot ng matandang nakaitim na damit ang pinto, at tahimik na bumukas ang maitim na pulang pinto. Pumasok ka. Tandaan mo ang sinabi ko, kung hindi ka makahawak, pindutin mo agad ang stop button, huwag mong sayangin ang buhay mo. Opo. Tatandaan ko yan. Salamat po, Senior. Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamao at naglakad papasok sa training room. Tahimik na sumara ang maitim na pulang pinto sa likuran niya. Hindi umalis ang matandang lalaking nakaitim na damit. Sa halip, tumayo siya sa labas ng pinto nang may interes. Gusto niyang makita kung gaano katagal tatagal si Terence. Sa katunayan, palaging may ilang mga batang walang alam na gustong pumunta sa advanced practicing room sa sandaling sila ay pumasok. Gayunpaman, wala ni isa sa mga bagong disipulo na pumasok sa advanced cultivation room ang tumagal ng higit sa 1 oras. Kasama rito ang mga Golden Core stage martial artists. Pagpasok niya, tuwang-tuwa siya, pero paglabas niya, puno na siya ng alikabok. Bagamat tila medyo naiiba ang batang ito na nagngangalang Terence Sima, maaaring hindi siya gaanong mas malakas kaysa sa mga naunang bagong disipulo. Nanatili sa labas ng pinto ang matandang lalaking nakaitim ang damit. Bukod sa paghihintay para mapanood ang palabas, gusto rin niya silang iligtas sa isang kritikal na sandali. Siyempre, pagkatapos niya silang iligtas, tuturuan niya sila ng leksyon. Kailangan niyang ipaalam sa bata na ang pagiging simple ang tamang saloobin sa paglilinang. Hindi siya dapat kumagat ng higit sa kaya niyang nguyain. Hindi alam ni Terence na naroon pa rin ang matandang lalaki, at agad niyang nilinggan ang paligid ng silid pagpasok niya. Ang buong silid ay hugis globo, at ang mga kurbadong dingding at sahig ay natatakpan ng mga pulang linya. Pagpasok ni Terence, nagsimulang magliwanag ang mga linya. Isang nakapapasong aura ang nagsimulang tumaas, at ang mga pulang linya ay mabilis na nagdugtong. Pagkatapos, may nagsimulang lumabas mula sa dingding. Kalmadong tiningnan ni Terence ang mga pulang linya, at nagkaroon pa ng oras para pag-aralan ang mga ito. Umungol. Isang malakas na dagandong ang umalangaw-ngaw, at ang nakausling bahagi sa pader ay naging isang dragon na apoy. Umungol ito palabas ng pader at sumugod kay Terence. Ito ay isang fire dragon na nabuo mula sa purong fire chi. Kung tungkol sa kapangyarihan nito, ito ay nasa pagitan lamang ng gitna at huling yugto ng Golden Core Realm. Kung si Terence ay isa lamang talagang ordinaryong practitioner ng Foundation Stage, ang isang fire dragon ay sapat na para malubhang masugatan siya. Sa ganoong mga sitwasyon, imposibleng tumagal ng kasing tagal ng pagsunog ng insenso, lalo na ang manatili roon ng 24 na oras. Nagpadala si Terence ng kaunting spirit sense para maramdaman ang aura ng fire dragon, pero hindi niya ito masyadong inisip. Dati, kayang-kaya itong paalisan ng isang casual na pagbahing mula sa isang dragon na apoy na nasa ganitong antas. Tamang-tama lang na gamitin ito para patahimikin ang katawan ng isang tao. Kaya hindi ito sinubukang iwasan ni Terence, ginamit na lang niya ang basic skill ng Sword Spring Sect, naghahandang ipasok ang apoy sa kanyang katawan. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Terence na magiging ganito kabangges ang apoy na dragon. Direkta itong tumama sa kanyang dibdib, at ang malakas na pagtulak ay nagpalipad sa kanya patungo sa pader na bato sa likuran niya. Kumalma ang paghinga ni Terence, at hindi niya mapigil ang umubo, hindi man lang siya nakatanggap ng kahit isang suntok. 7,284. Gayunpaman, nang pag-isipan niya itong mabuti, may katuturan ito. Tutal, isa itong bagong katawan, at ibang-iba ito sa dati. Hindi ito maihahambing. Kahit alam niya ito, hindi pa rin talaga nagbabago ang pag-iisip ni Terence, kaya naman malaki ang natamong pagkatalo niya sa unang galaw. Bago pa man makapag-react si Terence, isa na namang dragon na apoy ang lumabas mula sa kurbadong pader sa likuran niya at pinalipad ito. Nakarating na siya sa gitna ng silid, at nang malapit na siyang makalayo sa apoy na dragon, isa pang apoy na dragon ang lumabas mula sa gilid. Hindi alam ni Terence ang sasabihin, paano siya napunta sa ganitong sitwasyon.
Hindi lang 3 drogong apoy ang nasa silid, sinuri ni Terence gamit ang kanyang spirit sense at natuklasan niyang may 10 drogong apoy na nakapalibot sa kanya. Ang balingkinitang katawang apoy ay napakabilis, at hindi sila magkakabanggaan. Hanggat may butas si Terence, susugod sila sa kanya. Butones ng paghinto. Tumigil ka. Hindi maiwasan ni Terence na mapaisip, may stop button sa gitna ng silid, pero kailangan mo itong pindutin para matigil. Kaya, si Terence ay pinalipad na parang bola, mamamatay na siya. Kung ibang peak foundation stage practitioner lang iyon, malamang mahihirapan silang makalabas ng buhay. Buti na lang at hindi normal na tao si Terence. Ang pagkakaroon ng ugat ng espiritu na halos lahat ng elemento ay nangangahulugan na mayroon siyang katawan na lahat ng elemento, kaya ang resistensya ng kanyang katawan sa mga dragon na apoy na ito ay 10 beses na mas malakas kaysa sa mga normal na martial artist na nasa parehong antas. Ang init at sakit. Kahit hindi nila matiis, hindi naman pala sila lubusang matiis. Pinagdikit ni Terence ang kanyang mga ngipin at ipinagpatuloy ang paggamit ng fire element body refining technique ng sect. Mga kaunting nagliliyab na enerhiya ang tumago sa kanyang balat at mga kalamnan habang nagbabanggaan at nagsimulang dahan-dahan at patuloy na patatagin ang kanyang katawan. Hindi niya alam kung ilang beses siyang tinamaan, pero ang katawan ni Terence ay nagliliyab, parang nasusunog siya sa apoy. Sa hindi niya malay, pakiramdam niya ay isa siyang taong apoy. Kung may buka ko lang ang bibig ko, kakanta ako para masunog ang calories ko. Hindi umalis ang nakaitim na matanda sa labas ng pinto. Sa halip pagkatapos maghintay ng ilang sandali, pinindot niya ang isang mekanismo at ang sitwasyon sa loob ng mataas na uri ng silid ng paglilinang ay ipinakita sa pader na bato. Napakatigas ng batang ito. Buhay pa rin siya kahit pagkatapos nito. Napanganga ang matandang lalaking nakaitim. Nag-aalala siya nang makita niyang umiikot si Terence sa ere, hindi maabot ang stop button, kanina pa niya iniisip kung dapat ba siyang tumulong. Gayunpaman, nang maramdaman niyang hinihigop ni Terence ang enerhiya ng apoy sa pamamagitan ng pagtama upang palakasin ang kanyang katawan, siya ay lubos na nakarelax. Para makapagpursigi sa paglilinang sa ilalim ng ganitong mga pangyayari, kahit papaano, ang kanyang kagustuhan ay tiyak na higit pa sa iba. Kaya, nagpa siya ang elder na nakaitim na damit na maghintay at tingnan kung gaano katagal si Terence. Kung hindi talaga siya makakatagal, may iligtas niya ito. Lumipas ang oras ng pag-aalay ng insenso, at medyo nagulat ang elder na nakaitim ang damit, hindi niya inakalang tatagal ng ganoon katagal si Terence. Kahit mukhang nahihiya siya, sapat naman ang lakas ng loob niya para makatiis. Dapat malapit na niyang maabot ang limitasyon niya, di ba? Habang iniisip ito ng matandang lalaking nakaitim ang damit, lumipas ang 2 oras. Nakakagulat na matyaga siya. Pero dapat halos hindi na ito matiis, di ba? Pakiramdam ng matanda ay minamaliit niya si Terence, pero minamaliit niya ito ng husto. Pula ang buong katawan ni Terence, at ang kanyang balat ay kasing liwanag ng dugo. Iniisip na ng matandang nakaitim na damit kung oras na para iligtas siya. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang katawan ni Terence ay pinalipad ng isang dragon na apoy, ngunit nang malapit na siya sa pader na bato, bigla niyang iniunat ang kanyang kamay at ginamit ang momentum upang patatagin ang kanyang katawan. Ha! Anong problema ng batang ito? Hindi napigilan ng matandang lalaking nakaitim ang sarili na mapasigaw sa mahinang boses. Ayon sa kanyang kalkulasyon, si Terence ay dapat nasa bingit ng pagbagsak, kaya paano pa siya nagkaroon ng lakas para patatagin ang kanyang katawan. Dahil kakaiba ang kinikilos ni Terence, natural lang na hindi makialam ang nakaitim na elder. Agad niyang itinigil ang pag-atake at nagpatuloy sa pagmamasid. Sa sumunod na sandali, isang dragon na apoy ang sumugod mula sa gilid at muling pinalipad si Terence. Sa pagkakataong ito, hindi na naituloy ni Terence ang kanyang himala, at napalipad siya, bumangga sa pader sa kabilang panig. Haha, parang aksidente lang yon. Tinakot mo ako. Natawa ang matanda sa sarili at handang iligtas si Terence. Maipagmamalaki ng bata kung gaano siya katagal nagtagal. Pero bago pa man siya makagawa ng kahit ano, naglaho na ang lahat ng mga drogong apoy, at ang katawan ni Terence ay dumulas pababa sa kurbadong pader, huminto sa gitna ng silid.
Bahagyang natigilan ng matandang lalaking nakaitim ang damit. Hindi niya napigil ang umiling at tumawa. Nakalimutan niya na kada 2 oras sa silid ng paglilinang, may oras na halos isang insenso para magpahinga. Una, ito ay upang bigyan ng pagkakataon ang mga martial artist na nagkukultibar sa loob ng silid na i-adjust ang kanilang mga katawan. Pangalawa, ito ay upang bigyan ng oras ang apoy na chi sa silid ng cultivation na makabawi. Dumulas si Terence papunta sa training spot sa gitna ng silid at agad na umupo, patuloy na ginagamit ang kanyang body refinement technique, mabilis na pinipino ang apoy na nakaimbak sa kanyang katawan. 2 oras pa lang ang nakalipas, pero malinaw na nararamdaman ni Terence ang makapal na enerhiya ng apoy sa kanyang balat at mga kalamnan, na patuloy na nagpapalakas sa lahat ng aspeto ng kanyang katawan. Kung matatapos niya ang 24 na oras na paglilinang, gaano kalayo ang kanyang kayang umunlad? Nakita ng matandang nakaitim na roba mga kilos ni Terence at kakaiba ang ekspresyon nito. Akala niya ay naabot na ni Terence ang kanyang limitasyon, ngunit tila may natitira pa siyang lakas. Kung sapilitang bubuksan niya ang cultivation room at ilalabas ito, baka may gawin siyang masama dahil sa kanyang mabuting intensyon. Aba! Abangan natin! Sa isang iglap, lumipas ang natitirang oras, at muling bumangon ang apoy na dragon sa silid, patuloy na umikot at umaatake kay Terence mula sa lahat ng direksyon. Sa pagkakataong ito, matapos matamaan si Terence sa pader, sinubukan niya ang lahat para patatagin ang kanyang katawan at mahimalang naiwasan ang ilan sa mga pangalawang tama. Nangangahulugan ito na ang pag-iwas ni Terence ay hindi nagkataon lamang, nagsisimula na siyang masanay sa apoy na dragon sa silid ng pagsasanay ng mga matataas na uri. Bagamat miserable pa rin ang huling resulta, hindi maikakaila na mas maganda ito kaysa sa unang 2 oras. Ilang beses pang nag-alangan ang matandang lalaking nakaitim na robo kung aatake ba o hindi. Hindi namamalayan, lumipas na ang ikalawang 2 oras. Muling pinag-cruise ni Terence ang kanyang mga binti at sinimulang pinuhin ang kanyang katawan gamit ang apoy na chi. Pagkalipas ng 6 na oras, nabawasan muli ang bilang ng beses na tumama si Terence sa pader. Ang ika-4 na oras. Ang ika-5 oras. Pagkalipas ng 1 araw, naiwasan ni Terence ang pagtama sa pader kahit 1 beses. Kaya pa niyang harapin ang atake ng dragon apoy mula sa harapan nang hindi siya nalipad. Manhid na ang matandang lalaking nakaitim na damit sa pag-ulad ni Terence. Bumalik siya sa pasukan at naghintay, paminsan-minsan ay lumalapit lamang upang tingnan ang pag-usad ni Terence. Pagkalipas ng 4 na oras, nakatayo na si Terence sa gitna ng silid, tinitiis ang mga dragon apoy na nagmumula sa lahat ng direksyon. Hindi siya gumalaw. 7,285. Hindi na siya kayang maapektuhan ng lahat ng mga dragon apoy. Ang mga dragon apoy ay maaari lamang dumaan sa katawan ni Terence, na nag-iiwan ng malaking dami ng enerhiya ng apoy sa kanyang katawan. Ang epekto ay walang kapantay. Nang makita ng matandang lalaking nakaitim ang eksenang ito, walang mga salitang makapaglalarawan sa kanyang nararamdaman maliban sa pagkabigla. Ang isang batang hindi pa man nakakarating sa Golden Core Stage ay kayang-kaya itong makamit sa Advanced Cultivation Room. Hindi ito kailanman nangyari. Bago ito, wala ni isang baguhan sa Foundation Establishment Stage sa Sword Spring Sect ang nakagawa nito. Ang elder na nakaitim ang damit ay lubhang kainahinala. Bakit ang taong iyon ay hindi isang disipulo ng panloob na sekta, kundi isang disipulo ng panlabas na sekta? Bulag ba ang taong namamahala sa pagtatasa? O masyadong walang kwenta ang paraan ng pagtatasa ng Sword Spring Sect? Sa oras na ito, gustong-gusto talagang makita ng nakaitim na matanda kung gaano katagal makakatagal si Terence sa Advanced Practicing Room. Magagamit kaya niya ang lahat ng 24 na oras? Hindi ito dapat maging problema. Kung gayon, anong antas kaya ang mararating ng batang ito kapag unang beses pa lang siyang pumasok sa cultivation room? Sa kasalukuyan, natapos na ang unang yugto ng pagpapahusay ng kalamnan, at tila maayos naman ang takbo ng pagpapahusay ng buto. Matatapos kaya niya ang pagpapahusay ng kanyang mga panloob na organo sa oras na matapos ito? Pakiramdam ng matandang lalaking nakaitim ang damit ay hindi kapanipaniwala.
Ang ganitong tao at ang ganitong bagay ay hindi pa kailanman lumitaw sa Sword Spring sect noon. May lilito kaya ngayon. Nasa kalagitnaan na ang ikalawang araw, at isang malinaw na sipol ang pinakawala ni Terence sa training room, iwinagayway ang kanyang kamao sa unang pagkakataon. Isang dragon ng apoy ang bumangga sa kamao ni Terence sa ere, ngunit hindi ito makagalaw. Sandali itong tumigil bago nag-iba ng direksyon at mabilis na dumaan sa katawan ni Terence, na nag-iwan lamang ng isang daloy ng purong chi ng apoy na hinayla ng body refinement technique at nasisipsip sa katawan ni Terence. Kung ikukumpara sa Fire Dragon, ang dami ng fire chi na nasipsip niya sa pagkakataong ito ay hindi maliit, at hindi nakaramdam ng anumang sakit si Terence. Ito ang pinakamatatag at pinakakomportableng paraan ng pagpapalakas ng katawan. Pagpapahasa ng buto at gulugod, kumpleto na. Tuwang-tuwa si Terence. Napagpasyahan niyang gamitin ang butterfly microstep at patuloy na gumalaw sa maliit na espasyo. Patuloy niyang sinuntok ang Fire Dragon, at natulala ang matanda. Inaasahan na niya ang pag-unlad ni Terence, pero nakakagulat pa rin na makita ito mismo ng sarili niyang mga mata. Isang henyo. Isa talaga siyang henyo sa pagpapaganda ng katawan. Sa loob lamang ng 1.5 araw, nasimulan na niyang hasain ang kanyang mga laman loob. Gustong itanong ng matandang nakaitim na damit kung sino pa kaya ito. May kalahating araw pa bago ang takdang oras para sa Advanced Cultivation Room. Inisip niya kung hanggang saan kayang hasain ng batang ito ang mga laman loob niya. Naisip ng matanda, ngunit hindi niya inakalang matatapos ni Terence ang pagsasanay. Tutal, mula sa pagpapatigas ng balat at laman hanggang sa pagpapatigas ng 5 panloob na organo, ang kahirapan ng bawat yugto ay pataas ng pataas. Ang unang 2 yugto ng mga kalamnan at buto ay umabot ng 1.5 araw, kaya ang ikatlong yugto ay malamang naaabutin ng mga 1.5 araw, hindi ba? Imposibleng makamit ang perpeksyon sa pagkakataong ito. Dapat ay halos pareho lang din kung babalik siya. Siguro sa susunod, makikita niya ang batang ito na direktang naglalabas ng kanyang galit. Sa ganitong kahangahangang bilis ng cultivation, lalo na ang mga inner disciples, kahit ang mga core disciples ay malamang na hindi niya kayang ikumpara. Gayunpaman, nang malapit nang matapos ang ikalawang araw, lumapit ang matandang lalaking nakaitim ang damit at nakita ang tanawin sa loob. Wala siyang masabi. Sa bawat pagsuntok ni Terence, ang dragon ng apoy ay nawawasak, na nagiiwan ng malaking dami ng purong chi ng apoy para gabayan niya sa kanyang katawan. Ang nawasak na dragon ng apoy ay magre-reforma at sasali sa hanay ng mga umaataking puwersa. Gayunpaman, sa ganitong paraan, na-double ang pagkonsumo ng high-grade cultivation room. Dati, hihinto lang ito pagkatapos ng 2 oras. Ngayon, huminto na ito bago lumipas ang 1 oras. Kumaibat ang bibig ng matanda na nakaitim ang damit. Pakiramdam niya ay dapat niyang bawiin ang sinabi niyang henyo si Terence. Napakawalang kwentang halimaw ng lalaking ito. Isa siyang halimaw, di ba? Henyo. Paano maihahambing ang isang henyo sa isang napakasamang halimaw? Ano ang nakita niya? Naglalabas ng apoy. Hindi pa halata, pero naniniwala ang matandang lalaki na tama siya. Sinimulan na ni Terence na ilabas ang kanyang enerhiyang apoy nang labanan niya ang dragang apoy. 2 araw. Hindi pa nga nakakalipas ng 2 araw. Apoy lang ang kaya niyang ilabas. Kung hindi ito isang halimaw, ano nga ba iyon? Hindi napigilan ni Terence ang mapabuntong hininga habang pinapanood ang pagkawala ng dragang apoy. Hindi niya alam kung maituturing ba itong pagpapakawala ng kanyang fire chi, ngunit ang 3 yugto na nabanggit sa fire attribute body temper and cultivation method ay dapat sanay na temper ng perpekto. Nang sumuntok siya, mayroon ding bakas ng firepower dito. Marahil ay natugunan na niya ang mga kinakailangan para sa pagsusulit ni Martial Master Ma. Hindi mahalaga kahit hindi niya maabot ang antas na iyon. May natitira pa siyang oras para ipagpatuloy ang pagpapalakas ng kanyang katawan. Ang high-grade cultivation room ay talagang kakaiba. Kung ito ay isang low-grade cultivation room, sino ang makakaalam kung ilang beses siyang kailangang pumasok para makumplito ang kanyang kasalukuyang estado? Naikuyom ni Terence ang kanyang kamao at tumanggo sa kasiyahan.
Umupo siya nang nakakross ang mga paa at patuloy na hinihigop ang enerhiya ng apoy. Marami pa ring puwang para sa pagpapabuti, hindi na siya maaaring mag-aksaya ng oras. Tapos na ang 24 na oras na panahon. Lumabas ng silid si Terence, kuntento na. Nakaalis na ang matanda, kaya hindi siya nakita ni Terence. Paglabas, magalang na ikinuyom ni Terence ang kanyang kamao, "Maraming salamat, Senyor. Kita tayo sa susunod." "Terence Sima, dahan-dahan lang. Halika rito at mag-usap tayo." Kumaway ang matandang lalaki kay Terence nang nakangiti bago binuksan ang pinto sa likuran niya. "Halika, tuloy kayo at mag-usap." Kumurap si Terence. Maaari kayang nanatili siya ng 24 na oras at gusto niyang magtanong tungkol sa sitwasyon. Malamang na ganoon nga. Dati, sinabi niya na hindi siya tatagal ng higit sa isang patpat ng insenso, ngunit sa huli, gumamit siya ng buong 24 na oras. Tiyak na mag-uusisa ang sinuman. Gayunpaman, masasabi ang mga salitang ito rito. Kailangan pa bang pumasok? Naghinala si Terence, ngunit hindi niya tinanggihan ang alok. Sinundan niya ang matandang lalaki papasok sa silid na bato at isinara ang pinto sa likuran niya. Ang kisame ng silid na bato ay nilagyan ng bilog na makinang na perlas na kasinlaki ng kamao, na naglalabas ng malambot na liwanag. Malaki na ang halaga ng mga perlas na ito pa lamang, at nahulaan ni Terence na hindi simple ang pagkakakilanlan ng matanda. Kung isa itong ordinaryong disipulo ng outer sect, sapat na sana ang pagkakaroon ng candle stand sa stone room, pero isang bilog ng night pearls. Nanaginip ka siguro. Tila may espesyal na kahulugan ang mga gininto ang gilid sa itim na damit. "Senyor, may gusto ka bang sabihin?" Isinantibi ni Terence ang kanyang mga hula at ikinuyom ang kanyang mga kamao habang nakangiti. "Tungkol ba ito sa Advanced Cultivation Room?" "Tama. Akala ng matandang ito ay makakaranas ka ng panganib sa loob, kaya palihim akong nag-ingat." "Sana ay hindi mo ito maalala," nakangiting sabi ng matandang nakaitim na damit. "Tutal, sa lakas mo, baka hindi mo man lang mapindot ang stop button." Agad na naintindihan ni Terence, ibig sabihin nito ay minomonitor ng matandang nakaitim na roba ang kanyang pagsasanay. Hindi naman talaga mahalaga, sinasanay lang niya ang body strengthening technique ng Sword Spring Sect, at wala naman siyang dapat ikahiya. Isa pa, hindi niya kayang pindutin ang stop button sa simula. 7,286. Kung hindi dahil sa kanyang espesyal na pangangatawan, posible talagang mamatay ang isang taong kasing level niya sa loob. Kung walang magbibigay pansin, wala sanang nangyaring masama sa kanya. Siyempre wala akong pakialam, pero kailangan kong magpasalamat sa Senyor sa iyong pag-aalala. Ngumiti si Terence at yumuko, ipinapahayag ang kanyang taos-pusong pasasalamat. Lubos na nagpapasalamat si Junior sa pangangalaga at pagmamalasakit ng Senyor para kay Junior. Naniniwala siyang hindi magiging ganoon kalaya ang matandang lalaking nakaitim na roba para bantayan ang lahat ng papasok sa silid, tanging ang sitwasyon ni Terence na nagbabanta sa buhay ang babantayan, tama ba? Iyon ang dapat kong gawin. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ngumiti ang matandang lalaking nakaitim na damit at ikinumpas ang kanyang kamay. Pagkatapos ay nagtanong siya, "Nabigla ako dahil nakita ko ang iyong sitwasyon sa loob. Maaari mo bang sabihin sa akin kung paano mo nagawa iyon?" "Paano?" Napakamot ng ulo si Terence. Paano niya ba sasabihin? Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, sumagot siya, "Wala namang espesyal doon. Nagngingit-ngit lang ako at nagtiis. Pagkatapos, naramdaman ko ang apoy ng chi na pumasok sa katawan ko. Ginamit ko ang body tempering technique para gabayan at patatagin ang katawan ko. Pagkatapos, nasanay na ako sa tindi ng cultivation room ng paunti-unti." Pagdating sa pag-unawa, wala talaga siyang kahit anong pag-unawa. Ito ay orihinal na isang teknik sa pagpapatibay ng katawan sa antas ng mga baguhan. Gamit ang fire chi, kaya niyang patatagin ang kanyang katawan. Hindi na niya kailangang intindihin pa ang kahit ano. Ang body cultivation ay naiiba sa cultivation ng true chi at primordial spirit. Ito ay isang matibay na pundasyon sunod-sunod na walang anumang magarbong trick.
Hindi ito katulad ng cultivation ng true chi, kung saan posible ang isang kamangha-manghang tagumpay sa pamamagitan ng biglaang kaliwanagan. Totoo iyan. Masasabi ko lang na napakalakas ng talento mo. Umiling ang matandang lalaking nakaitim ang damit at tumawa. Wala siyang masyadong masabi tungkol dito. Ang mga halimaw ay halimaw dahil ang ibang tao ay gumagawa ng mga bagay na kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Para sa kanila, natural lang ito tulad ng pagkain at pag-inom. Paano mo maitatanong sa iba kung paano nila ito nagawa? Nguyain, at lunukan, ano pa ang magagawa niya? Sa totoo lang, hindi ka tinawag ng matandang Panginoon na ito para lang itanong ito. Ikinumpas ng matandang lalaking nakaitim ang kanyang kamay at bumulong sa sarili, dahil sa talento mo, hindi angkop para sa iyo ang advanced cultivation room. Sa susunod na pumunta ka, kung wala ako rito, huwag ka munang pumasok. Kapag nandito na ako, dadalhin kita sa mas mataas na antas ng cultivation room. Mayroon pang mas advanced na mga cultivation room. Hindi ba't ang advanced training room ang pinakamataas na grado? Medyo nagulat si Terence, pero agad din siyang bumalik sa kanyang katinoan. Ang mga tao sa advanced training room ay mga normal na golden core cultivator lamang, hindi sila ganoon kalakas. Kung may dumating na nascent soul stage martial master, ang ganitong antas ng cultivation room ay malinaw na malayo pa sa pag-abot sa epekto ng cultivation. Siyempre hindi. Tumawa ang elder na nakaitim ang damit habang ipinaliwanag, ang mga cultivation room na nakamarka sa labas ay para lamang sa mga outer sect disciples. Ang mga inner sect disciples ay may iba pang cultivation room, at kailangan nilang dumaan sa isang espesyal na daanan. Ang high-grade training room ng outer disciple ay isang low-grade training room lamang para sa mga inner disciples. Hindi alam ni Terence ang sasabihin, ang mga outer disciples na, mga high-level room ay mga inner disciples lang, ay mga low-level room. Hindi ba't medyo malaki ang pagkakaiba? Hindi na nakakapagtaka. Halata ang pagkakaiba ng katayuan sa pagitan ng dalawa, at ang mga mapagkukunan ng sekta ay napakamakatwiran din. Senior, pwede ko bang gamitin ang cultivation room ng mga inner disciples? Sa kabilang banda, inaabangan ito ni Terence, naramdaman na niya na hindi sapat ang supply ng apoy pagkatapos ng huling sesyon sa advanced practicing room. Tiyak na pupunta siya kung may mas mataas na klase. Sa simula, hindi ka kwalipikadong gamitin ito, pero nakita ng matandang Panginoong ito na kahanga-hanga ang talento mo sa katangiang apoy, kaya gumawa ako ng exception at binigyan kita ng pagkakataong ito. Bukod sa matandang Panginoong ito, wala nang iba pang makapagbibigay sa iyo ng pagkakataong ito, kaya sa susunod na pumunta ka, dapat mong hanapin ang matandang Panginoong ito. Nagpakita ng pagmamalaking ekspresyon ang matandang lalaking nakaitim ang damit. Labag ito sa batas. Hindi mo maaaring sabihin kahit kanino. Kung hindi, wala kang pagkakataong gawin ito sa hinaharap. Naintindihan ni Terence, hindi na nakapagtataka kung bakit sila pumasok ng palihim. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao. Maraming salamat sa pabor ng senior, tiyak na tatahimak ang junior na ito. Sige, pwede ka nang umalis. Bigyang pansin ang balanse sa pagitan ng trabaho at pahinga, at bumalik pagkatapos ng maayos na pahinga. Labis na nasiyahan ang matandang lalaking nakaitim na roba sa ipinakita ni Terence. Ngumiti siya at ikinumpas ang kanyang kamay, malaki ang aking optimismo para sa iyong kinabukasan. Marahil ay hindi magtatagal at maaari mo nang gamitin ng hayagan ang silid ng paglilinang ng mga panloob na disipulo. Kasabay nito, binuksan ng elder na nakaitim ang pinto at inilabas si Terence. Magalang na sabi ni Terence at umalis na may magandang mood. Hindi naman talaga masama ang batang ito. Sayang naman kung ililibing siya sa pinakadulong sekta. Ngumiti ang matandang lalaking nakaitim na robo habang pinapanood si Terence na umalis, at marahang bumauntong hininga, napakagandang pangangatawan ng fire attribute, sayang naman. Ang ganda sana kung mayroon din akong pangangatawan ng wood attribute para makadagdag dito. Napakahusay ko, pero hindi ako makahanap ng angkop na kahalili kahit gustuhin ko pa. Matagal ko nang binabantayan ang cultivation room na ito, at may 2 taong may dual attributes na kahoy at apoy.
Sa kasamaang palad, hindi sila gaanong kapaki-pakinabang. Kung isa lang sa kanila ang may kakayahan sa fire attribute ni Terence Sima, hindi na mahalaga kahit na medyo mas malala pa ang wood attribute. Hindi ko alam kung ilang taon ko kayang tiisin ang mga pinsala ko. Kung hindi ako makahanap ng kahalili bago ako mamatay, hindi ako makakapagpahinga ng mapayapa. Nabalitaan niya kay Xiao Man na may bagong disipulo na may mga katangiang kahoy at apoy ngayong taon. Tinawag ba siyang tagahanga ng Al o kung ano? Inisip niya kung ano ang kakayahan nito. Hindi ko inaasahan na magiging kasing ganda siya ni Terence Sima, pero kalahati. Hindi, sapat na ang isang katlo. 2 araw na ang nakalipas. Sa loob ng 2 araw, nalinang na ni Terence Sima ang introductory body tempering technique hanggang sa minor success stage at naabot na niya ang antas kung saan kayanan niyang ilabas ang kanyang fire energy. Tungkol naman sa batang yun na tinatawag na Alphen o kung ano paman, hindi ko pa nakikita ang anino niya. Dahil sa ugali niyang ito, natatakot akong hindi siya angkop na kandidato. Bulong ng matandang lalaking nakaitim na roba sa sarili at paminsan-minsang bumubuntong hininga na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Ito ay isang matandang lalaki na pinahahalagahan ang pagsusumikap, kaya naman si Terence, bilang unang bagong disipulo na dumating sa silid, ay nakakuha ng magandang impresyon. Gayunpaman, ang tagahanga ng Al, ang disipulong nasa isip ng matandang lalaking nakaitim na roba, ay labis na nagpadismaya sa kanya. Hindi naman malaking problema kung kulang ang talento ng isang tao. Maaaring mapunan ito ng pagsusumikap, at sapat na ang pagsusumikap para mapunan ang ilang kakulangan sa talento, maliban na lang kung talagang kulang ang talento ng isang tao. Gayunpaman, kung ang talento ng isang tao ay mahina at hindi sapat ang kanyang kasipagan, ang agwat sa pagitan niya at ng mga masisipag na henyo ay lalo lamang lalala. Walang pagkakataong makahabol. Umalis si Terence sa tuktok kung saan naroon ang silid practicean at bumalik sa North Peak para maghugas ng katawan, at saka nagpalit ng bago niyang uniforme bilang steward. Isang opisyal si Terence, kaya nakasuot siya ng puting roba. Pagkatapos noon, pumunta si Terence sa kantina para kumain ng marami bago siya nagsimulang maglakad-lakad sa paligid ng mahabang balbas na si Peak, na siyahan. Pagkatapos ng 24 na oras na pagsasanay, nasa basic level na siya ng Fire Element Body Refining Technique ng Sword Spring Sect. Halos natapos na ni Terence ang kanyang layunin na ilabas ang kanyang fire energy, kaya handa na siyang pumunta sa library para tingnan ito. 7,287. Ang Sword Spring Sect ay may ilang library, at mayroon isa sa tuktok ng mahabang whisker. Ito ay isang pavilion ng aklata na espesyal para sa mga disipulo ng Outer Sect. Ang mga libro sa loob ay pawang mga introductory level cultivation methods at martial skills. Hindi naman sa wala itong mga mas mataas na antas, pero hindi rin naman masyadong marami. Bukod pa rito, ang mga libro rito ay halos mga gasgas na libro. Ang mga orihinal na kopya ay pawang nasa sentro ng Sword Spring Sect, ang library. Sa kasalukuyang kalagayan ni Terence, bukod sa aklata ng mahabang bigot na Peak, may isa pang lugar na maaaring puntahan ng mga panlabas at panloob na disipulo. Hindi ito kalayuan sa tuktok kung saan matatagpuan ang silid ng paglilinang. Bagamat ang mga libro roon ay hindi kasing husay na mga ginagamit ng mga disipulo ng Inner Sect, mas maganda ito kaysa sa mga nasa tuktok ng mahabang bigot. Para sa mga ordinaryong disipulo ng Outer Sect, kung gusto nilang pumasok sa Library Pavilion, pipiliin nila ang Library Pavilion na nasa tuktok ng mahabang bigot. Mas malapit ito at medyo mas mura ang mga puntos na kailangan. Tanging ang mas malalakas na disipulo ng Outer Sect ang pipiliing pumunta sa Common Library Pavilion para maghanap ng mas mataas na gradong cultivation methods at martial skills na maipagpalit. Hindi nagkulang ng puntos si Terence, kaya nagpasya siyang maglakad-lakad sa paligid ng bundok. Tumingin lamang si Terence sa paligid ng ilang sandali habang nadaanan niya ang aklatan, bago umalis ng bundok at nagtungo sa aklatan na pinagsasaluhan ng panloob at panlabas na mga gate. Gusto rin niyang matuto ng martial arts at magsanay, at ayaw ni Terence na sayangin ang oras niya sa mga librong mababa ang antas. Para na rin itong pagpili ng training room.
Sa halip na mag-aksaya ng oras sa mababang antas ng cultivation room, mas mainam na pumasok sa mataas na antas ng cultivation room at matagumpay na mapatatag ang katawan sa isang hakbang. Maya-maya, nakarating si Terence sa silid-aklatan sa pagitan ng dalawang bundok. Paminsan-minsan, isa o dalawang disipulo ng outer sect na nakaitim ang pumapasok at lumalabas sa gate. Kung tungkol naman sa mga disipulo ng inner sect, hindi sila nakita. Hindi naman ito kakaiba. Kung ikukumpara sa aklatang ito na kasama ng mga outer disciples, mas marami ang aklata ng mga inner disciples. Gayunpaman, mas mataas ang antas doon, kaya pipiliin ng mga bagong inner disciples na pumunta rito para makipagpalitan ng ilang pangunahing pamamaraan ng cultivation at martial techniques. May dalawang binata na nakaabong damit na nakatayo sa pasukan ng library, at agad silang yumuko nang may paggalang nang makita nila si Terence. Pagbati, senior brother. Gusto mo bang pumasok sa library ang senior brother mo? Pakipakita mo sa akin ang iyong identity token. Ngumiti si Terence at kinuha ang kanyang identity token. Nakatatanda kong kapatid, pasok ka na. Bahagyang yumuko ang binata na nakaabong damit na nagsalita kanina habang pinapasok si Terence. Pareho silang mga factotum disciples ng Sword Spring Sect, at narito sila para tumulong sa pagbabantay sa pinto ng library pavilion. Masasabing kahit sino pa ang dumating, basta't makapasok sila sa library pavilion, mas mataas ang kanilang katayuan kaysa sa kanila. Napakamapagkumbaba nilang lahat, lalo na't nakasuot si Terence ng puting damit. Maraming salamat. Magalang na nagpasalamat si Terence sa kanila, at ang dalawang disipulo ay labis na nagpapasalamat. Ito ay dahil kakaunti lamang ang mga opisyal na disipulo ng sekta ng Sword Spring na magbibigay pansin sa mga hamak na disipulo ng handyman, lalo na't magpapasalamat kay Old Al, kahit na ito ay dahil lamang sa paggalang. Napakagalang naman ng nakatatandang kapatid. Yumuko palalo ang binata bago itinaas ang ulo para sulyapan si Terence. Senior brother, parang hindi ka pamilyar. Ito ba ang unang beses mo sa library pavilion? Karaniwan, hindi siya maglalakas loob na makipag-usap sa isang disipulo na kakapasok lang sa library, ngunit si Terence ay napakabait ngayon kaya't hindi niya maiwasang magsalita. Tama. Unang beses ko lang dito. May kailangan ba akong pagtuunan ng pansin? Papasok na sana si Terence sa library nang huminto siya at tiningnan ng may interes ang binata na nakaabo. Siya nga pala, hindi ko pa natatanong. Ano ang pangalan mo? Nakatatanda kong kapatid, Wang ang apelyido ko, kaya pwede mo akong tawaging Junior Wang. Namumula ang mukha ng binata habang kinakabahang hinihimas ang kanyang mga kamay, hindi inaasahan na itatanong ni Terence ang kanyang pangalan. Kumunat ang noo ni Terence. Sigurado ka bang gusto mong tawagin kitang maliit na bastardo? Hindi yun ang kop, di ba? Malinaw na hindi napansin ni Junior Wang ang kalabuan sa kanyang mga salita. Nagpatuloy siya ng may kaunting pananabik, nakatatanda, wala namang masyadong dapat pansinin. Isa lang ang dapat tandaan. Hindi dapat magalit si Elder M.A. sa loob. Tila medyo naiinggit ang isa pang binata na nakaabong damit sa pakikipag-usap ng kanyang kaibigan kay Terence. Dagdag pa niya, nakatatanda, ang apelyido ko ay Lo, at ang pangalan ko ay Danilo Lo. Nakatatandang kapatid, maaari mo akong tawaging Brother Lo. Muling kumaibot ang bibig ni Terence. Payaso ba ang dalawang unggoy na iyon? Isang maliit na gago at isang maliit na sitaw, may gusto ba sila sa isa't isa? Hindi alam ni Danilo na tatawa ng malakas si Terence sa mga pangalan nila kaya muntik na siyang mabilaukan. Putol niya, si Elder M.A. ang elder na namamahala sa library pavilion. Lahat ng nakatatandang kapatid na gustong pumasok sa library pavilion ay dapat humingi ng pahintulot kay Elder Maria. Kung hindi siya papayag, kalimutan mo na ang pagpapalit ng paraan ng paglilinang at kasanayan sa pakikipaglaban na gusto mo. Mahirap ba talagang pakisamahan si nakatatanda M.A.? Kakaiba para kay Terence, ang nakatatanda na namamahala sa library ay pareho ng pinuno ng library, hindi ba? Kapag may ibang taong pumupunta sa library para manghiram ng mga libro, kadalasan ay wala silang kinalaman sa pinuno. Hindi naman sa hindi siya madaling pakisamahan, napakabuting tao naman ni Kuya M.A.
Tila naramdaman ni Little Wang na may tendensya silang dalawa na maghahangad ng kamatayan. Kung mahuli silang nagchichismis tungkol sa matanda ng palihim, tiyak na matatapos na ang lahat, kaya mabilis siyang bumulong para ayusin ang sitwasyon. Sa normal na sitwasyon, walang makakasakit sa mabait na matandang MA. Hindi lang talaga matiis ni matandang MA ang buhangin sa kanyang mga mata, kaya medyo mas istrikto siya. Napagtanto rin ni Danilo na hindi naaangkop ang kanyang mga sinabi. Palihim siyang sumulyap sa loob ng library pavilion, tinapik ang kanyang dibdib dahil sa patuloy na takot, at sinabi sa mahinang boses, "Senior brother, hindi magandang magsabi tayo ng sobra. Kailangan mo lang magbigay ng mas maraming atensyon at maging mapagkumbaba. Salamat sa paalala. Kita tayo mamaya." Nihalata ni Terence na ayaw nilang pag-usapan ito, kaya hindi niya sila pinilit. Malamang ay wala ring masyadong alam ang dalawang lingkod na disipulong ito. Matapos iwagayway ang kanyang kamay, pumasok si Terence sa library. Pagpasok, may isang bilog na bulwagan. Sa gitna, may isang malaking eskultura ng libro na gawa sa bato. Ang buong aklatan ay gawa sa kahoy at mukhang antigo. Sa magkabilang gilid, may mga hagdan na paikot-ikot sa dingding. Walang gaanong tao sa unang palapag, at wala ring mga libro. Dalawang hagdan ng kahoy at isang inukit na bato lang ang naroon. Tumingin-tingin si Terence sa paligid at umakyat sa ikalawang palapag. Ang balkonahe sa ikalawang palapag ay ang sangandaan ng dalawang hagdan. Sa mas malayong bahagi ay may isang pinto. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puting damit ang nakahiga sa isang upuan sa harap ng pinto. Hawak ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang isang lilang tiko na gawa sa luwad sa isang kamay at umiinom ng tsaa mula sa bibig nito. Sa kabilang kamay naman, may hawak siyang libro at binabasa ito ng relax. Senior. Nais ipagpat ni Terence Sima, ang disipulo ng Outer Sect, ang ilang cultivation methods at martial skills. Nahulaan ni Terence na ang lalaking ito na nakaputi ang damit ay ang nakatatandang MA, ang tagapamahala ng library. Ikinuyom niya ang kanyang kamao at magalang na bumati, "Iniisip ko kung ang nakatatandang MA ay si nakatatandang MA. 7,288. Humigop ang lalaking nakaputi ng damit sa kanyang tsaa at ibinaba ang libro. Tumingin siya kay Terence. "Tama, ngayon lang kita nakita. Bago ka ba rito?" Hindi pa nga niya tapos linangin ang panimulang pamamaraan ng cultivation, at gusto na niyang makipagpalitan ng iba pang mga pamamaraan ng cultivation at martial techniques. Napakataas na layunin. Sinimulan ni Elder MA na sawayin si Terence pagkabuka pa lang ng bibig niya, bago inihampas ang tiko sa kanyang kamay sa mesa sa tabi ng upuan. "Noon ko pa man binibigyang diin na ang cultivation ay dapat gawin ng paunti-unti, at hindi magdamag. Wala pa nga siyang maayos na pundasyon, kaya bakit niya ipagpapalit ang mga teknik sa martial arts? Hindi ka pa nga natutong maglakad at iniisip mo na ang pagtakbo." Tumaas ang kilay ni Terence, tama ang gago at ang batang sitaw, istrikto ang nakatatandang MA na ito. Pero hindi naman mali ang intensyon ni Kuya Ma, kaya hindi siya sinisi ni Terence. Tutal, hindi naman niya nagawang magpakawala ng apoy sa loob lang ng 2 araw. Kahit papaano, wala ni isa sa Sword Spring Sect. Nakatatanda MA. Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamay, iniisip na mas makabubuting magpaliwanag para hindi na magpatuloy ang hindi pagkakaintindihan ng kabilang panig. Hindi man lang binigyan ni Elder MA ng pagkakataong magpaliwanag si Terence habang ikinakaway ang kanyang kamay, "Hindi mo na kailangang magsalita. Ano man ang gusto mong sabihin, narinig ko na iyan ng maraming beses. Kapos ang oras ng lahat, kaya tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan." Hindi alam ni Terence ang sasabihin. "Sigurado ka bang narinig ko na ng maraming beses ang mga sasabihin ko sana? Maaari kayang napakaraming disipulo sa Sword Spring Sect ang nakapag-master ng introductory body tempering technique sa loob ng 2 araw. Hindi pwedeng ukitin ang bulok na kahoy. Kalimutan mo na yan, ano pa ang saysay ng pagsasabi mo ng ganito karami? Sabihin mo nga sa akin, anong paraan ng paglilinang o kasanayan sa pakikipaglaban ang gusto mong ipagpalit?
Puno ng paghamak ang mukha ni Elder Ma habang patuloy siyang nakalubog sa sarili niyang mundo, hindi kayang ilabas ang sarili. Kinuskos ni Terence ang kanyang mga kilay at nagpas siyang dumiretso na sa punto. Elder MA, paano tayo magpapalitan ng mga teknik sa cultivation at martial arts? Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Naiinis ako kapag naririnig ko pa yung tinatanong mo. Naiinip na si Elder MA, at nararamdaman ni Terence ang pagtalsik ng mga ugat sa noo niya. Hindi ba't hiniling mo sa akin na makipagpalitan ng ilang cultivation methods at martial arts techniques? Sabi niya pa, kalokohan yun. Ano ba tong pinaplano niya? Tila naramdaman din ni Elder MA na medyo sobra na ang kanyang saloobin. Napatulala siya at sinabing nakakunot ang noo, ang ikalawang palapag ay ang imbakan ng mga teknik sa martial arts at mga pamamaraan ng cultivation para sa mga baguhan. Pareho lang ang presyo. 10 puntos para sa isang cultivation method o martial arts technique. Pagkatapos niyang sabihin ito, itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang kisame. Nandoon sa itaas ang ikatlong palapag na siyang lugar para sa mga advanced na teknik sa martial arts at mga pamamaraan ng cultivation. Maaari kang magpalitan ng 50 puntos para sa isang teknik sa martial arts o pamamaraan ng cultivation. Sabihin mo lang sa akin kung anong katangian ang kailangan mo, at tutulungan kitang pumili ng angkop. Kumunat din ang noo ni Terence, maliban sa mga entry level, ang mga mas mataas na level ay pinaghihiwalay kung angkop ba ang mga ito sa practitioner o hindi. Hindi lahat ng paraan ng paglilinang ng katangiang apoy at mga teknik sa martial arts ay angkop para sa mga taong may pangangatawan na katangiang apoy. Matutukoy lamang ng isa kung angkop ang mga ito para sa kanilang sarili sa pamamagitan ng personal na pagpili sa mga ito. Elder MA, hindi ba kayo marunong bumasa at pumili ng mag-isa? Sa wakas ay naintindihan na ni Terence kung bakit niya sinabing hindi niya maaaring masaktan ang nakatatandang MA, kung hahayaan niya itong mangulit, sino ang mag-aakala kung anong klaseng mga walang kwentang skills at arts ang ibibigay niya sa kanya. Gusto mo bang pumili para sa iyong sarili? Hindi imposible. Kinuha ni Elder MA ang tiko at humigop muli, sabay tapik sa kanyang mga labi. Sa ikalawang palapag, maaari kang magbasa ng 2 oras gamit ang 10 puntos. Sa loob ng 2 oras, walang limitasyon sa kung gaano karaming mga pamamaraan ng paglilinang at mga teknik sa pakikipaglaban ang maaari mong basahin. Pagkatapos mong makumpirma ito, maaari kang gumastos ng isa pang 10 puntos para ipalit sa isa. Ganun din sa ikatlong palapag, 50 puntos bawat 2 oras. Nanlaki ang mga mata ni Terence, ang mahal naman yan. Ang 2 oras sa ikalawang palapag ay nagkakahalaga ng 10 puntos, nakatumbas ng 10 kainan, 24 na oras sa high-grade cultivation room, at isang cultivation method at martial technique sa ikalawang palapag. 2 oras pa lang niya itong nabasa. Nagulat lang si Terence sa panlabas na anyo, pero tuwang-tuwa siya sa loob. 2 oras, para sa mga ordinaryong martial artist, ang casual na pagtingin-tingin sa 12-dosenang mga pamamaraan ng cultivation at mga teknik sa martial arts para malaman kung angkop ang mga ito ay nakakakaba na. Kung gusto niya itong kabisaduhin ng buong lakas, hindi naman masama kung kabisaduhin niya ang isang paraan ng paglilinang o teknik sa pakikipaglaban ng paulit-ulit. Kung mayroon talagang mga taong may photographic memory, kahit 2 cultivation techniques o martial arts techniques lang ang pinakamaganda. Kaya naman, tiyak na hindi matatalo ang Library Pavilion. Pero iba si Terence. Sa tulong ng banal na pandama, ang pagkakaroon ng memoryang photography ay parang isang laro ng bata. Sa pamamagitan lamang ng kaunting banal na pandama, hindi na niya ito kailangang tingnan, maaari na niya itong i-scan at kopyahin. Pagkatapos niya itong basahin. Hindi, dapat sabihin na pagkatapos niya itong i-scan at kopyahin, makakatipid pa siya sa mga puntos na kailangan niyang ipagpalit dito. Napakahalaga talaga ng negosyong ito. Elder MA, paano naman yung mga nasa itaas ng ikatlong palapag? Naalala ni Terence na nakita niya ito dati, hindi lang 3 palapag ang library. Ilang puntos ang kailangan ko para mapunta sa ika-4 na palapag? Woof! Huwag mo nang isipin yan, bagong disipulo ka pa lang, ang makapunta sa ikatlong palapag ay pagpapakita ko na sa iyo ng espesyal na kabaitan, tapos gusto mo pa ring pumunta sa ika-4 na palapag.
Hindi mo alam kung gaano kataas ang langit. Tumawa ng may paghamak si Elder MA at nagpatuloy sa pangungutya, huwag na nating pag-usapan kung kwalipikado ka bang pumunta muna sa ika-4 na palapag. Mas mabuting isipin mo kung may sapat kang puntos para pambayad sa browsing fee sa ika-3 palapag. Kung may makita kang magugustuhan mo, mayroon ka bang karagdagang puntos na maipapalit dito? Ang isang ordinaryong bagong disipulo ay hindi magkakaroon ng sapat na basic points para makain, lalo na ang pagpasok sa cultivation room o sa library pavilion. Para kay Elder MA, kahit na mas marami pang puntos si Terence kaysa sa karaniwang bagong disipulo, makakakuha pa rin siya ng 2 hanggang 300 puntos. Ang kanyang pag-iisip ay katulad ng matandang lalaking nakaitim na damit sa silid cultivation. Matapos ibawas ang gastusin sa pagkain para sa isang buwan, isang bahagi ng gastos sa silid cultivation, at mga puntos para sa pagpapalitan ng mga pamamaraan at kasanayan sa paglilinang, kinailangan niyang itabi ang mga ito. Ang makabaliktad sa ika-3 palapag ng 2 oras ay isang napakahirap na bagay na. Siyempre, para sa isang bagong disipulo na personal na magbuklat ng mga libro at pumili ng mga pamamaraan ng paglilinang at mga pamamaraan sa pakikipaglaban, sa paningin ni nakatatandang Ma, ito ay isang hindi kinakailangang bagay. Elder MA, ano ang mga kinakailangan para sa pagkakakilanlan ng disipulo sa ika-4 na palapag? Kailan ako maaaring umakyat? Ayaw sumuko ni Terence, malinaw na mas maganda ang mga gamit sa ika-4 na palapag kaysa sa ika-3. Kaya naman, kung gusto niyang makarating doon ng sabay-sabay, ang dumiretso sa ika-4 na palapag ang tamang pagpipilian. Nako, hindi ka pa rin sumusuko. May mapang uyam ng ngiti sa mukha si Elder MA habang bahagyang tumatango, sige, wala akong pakialam kung sabihin ko sa iyo. Ang ika-4 na palapag ng library pavilion na ito ay para lamang sa mga inner disciples at outer disciples na mahigit 2 taon nang nasa sekta. Bagong disciple ka pa lang, huwag mo nang isipin yan. Tumaas ang kilay ni Terence at ikinawit ang manggas niya. Elder MA? Kahit bago lang ako rito, nakasuot ako ng puting roba. Paano kung puting roba ito? Ang parehong puting roba ay nahahati rin sa iba't ibang uri. Sa tingin mo ba ang puting roba mo ay pareho sa akin? Mas lalong tumindi ang mapang-uyam na ekspresyon ni Elder Ma habang umiiling at tumawa, alam ng Panginoong ito na ikaw ang bagong tagapamahala ng mga disipulo ng outer sect, ngunit sa kasamaang palad, isa ka pa ring disipulo ng outer sect, malayo sa mga ordinaryong disipulo ng inner sect. Gusto niya bang tamasahin ang pagtrato sa isang inner disciple ng ganoon lang? Dapat kang bumalik, maghugas ng katawan, at matulog. 7,289. Ayaw nang makipagtalo ni Terence kay Elder MA, wala namang pakinabang ang pakikipaglaban sa teritoryo niya. Dahil hindi siya makaakyat sa ika-4 na antas, titingnan muna niya ang pangalawa at pangatlong antas. Dapat ay matagal niya nang nauunawaan ang mga natamo. Tama si Elder MA. Dahil ganoon nga, ang disipulong ito ay unang dadaan sa pangalawa at pangatlong antas. Ang 2 antas na ito ay pagpapalitan sa loob ng 2 oras. Kinuha ni Terence ang kanyang identity token at iniabot ito kay Elder MA gamit ang 2 kamay. Nagulat si Elder MA, pero dahil sinabi iyon ni Terence, tinanggap na lang niya ang token at malungkot na bamulong, bastos ka, nag-aaksaya ka lang ng kaunting puntos. Sa tingin mo ba ay may maiisip ka sa loob ng 2 oras? Nakakatawa talaga. Sa loob lamang ng 2 oras, ang pagbabasa lamang ng talaan ng mga nilalaman at maikling pagpapakilala ng mga sinaunang talaan ng ikalawa at ikatlong antas ay napakahirap na. Mas mahirap pang ang pumili ng angkop na paraan ng paglilinang o teknik sa pakikipaglaban mula sa kanila. Hindi nag-aalala si Elder MA na palihim na kabisaduhin ni Terence ang lahat ng martial arts at mga pamamaraan. Sabi ni Elder MA habang ini-swipe niya ang identity token ni Terence kay Hong Yu, napagtanto niyang marami palang puntos si Terence. Nagulat si Elder MA, pero hindi siya yung tipo ng taong mahilig mag-asaran sa ganitong bagay. Binuksan niya ang pinto at sinenyasan si Terence na pumasok. 2 oras sa ikalawang palapag, 2 oras sa ikatlong palapag, kabuoang 60 puntos.
Kailangan mong lumabas kapag tapos na ang oras, at kung lalampas ka sa oras, kahit isang iglap lang, kailangan mong magbayad muli. Siyempre, hindi mo mababawi ang iyong mga puntos kung lalabas ka ng maaga. Malamig na paalala ni Elder MA kay Terence. Matapos ikuyong ni Terence ang kanyang mga kamay at sumang-ayon, ikinumpas niya ang kanyang kamay, sige. Pagkatapos ay humakbang si Terence papunta sa ikalawang palapag ng aklatan. Ang lugar na ito ay katulad ng aklatan sa sekular na mundo. May mga hanay ng mga istant ng libro na may mga sinaunang libro na maayos na nakalagay. Pagtingalo ko, may mga karatula na nakasabit sa mga istant ng libro na nahahati sa iba't ibang lugar. Halimbawa, ang lugar para sa pamamaraan ng paglilinang ng katangiang apoy, ang lugar para sa martial arts ng katangiang apoy, ang lugar para sa pamamaraan ng paglilinang ng katangiang metal, at iba pa. Bukod sa mga pamamaraan ng paglilinang at mga pamamaraan sa pakikipaglaban, mayroon ding ilang mga espesyal na lugar, tulad ng lugar ng alchemy, lugar ng pagpino ng artifact, at iba pang iba't ibang lugar. Bukod pa rito, mayroon ding iba pang mga lugar na may kaugnayan sa heograpiya at kaugalian ng sub-isla. Napakamot ng baba si Terence, hindi niya inaasahan na ganito kalawak ang ikalawang palapag. Napakasimple lang ng lahat ng kaalamang iyon, pero malaking tulong pa rin iyon sa kanya kung babasagin niya lahat. Sa kasamaang palad, hindi makatutuhanang basahin ang lahat ng libro sa loob ng 2 oras. Mabuti na lang at 10 puntos lang ang halaga nito para sa 2 oras sa ikalawang palapag. Maaari siyang bumalik sa susunod para magbasa ng mas maingat. Ang pangunahing layunin ng kanyang pagbisita ngayon ay upang makuha ang mga pamamaraan ng paglilinang at mga pamamaraan ng martial arts ng Sword Spring Sect. Ang natitira ay maaaring itabi muna pansamantala. Kaya pumunta muna si Terence sa seksyon ng sining at nagsimulang maghanap ng iba't ibang elemento. Ang ikalawang palapag ay puno ng lahat ng mga pangunahing pamamaraan sa pagpapalakas ng katawan. Gumugol si Terence ng halos 10 minuto para basahin ang lahat ng mga pamamaraan sa pagpapalakas ng katawan maliban sa elemento ng apoy. Handa siyang gawin ang lahat ng ito kung may pagkakataon. Dahil doon, ang katawan ni Terence ay parang sinanay ng maraming beses sa kasalukuyang antas niya, at mas malakas ito kaysa sa paggamit lamang ng elemento ng apoy. Hindi mahirap gawin ito. Magkakapareho ang lahat ng teknik sa pagpapatibay ng katawan sa antas ng mga baguhan. Ang tanging pagkakaiba ay ang attribute aura na ginagabayan papasok sa katawan. Halos pareho lang ang ilan sa mga paraan ng pagsasanay, pero pakiramdam ni Terence ang tanging problema ay kung paano makapasok sa mga silid para sa iba pang mga katangian. Malinaw na mayroon siyang pangangatawan na parang apoy. Kung patuloy siyang pupunta sa ibang mga silid ng paglilinang ng katangian, at hindi lang isa o dalawa, kundi mga silid ng paglilinang ng katangian, magiging kakaiba kung hindi niya mapuko ang hinala ng sekta ng Sword Spring. Kung hindi siya papasok sa kwarto at mananatili na lang sa kanyang kwarto, magiging napakabagal ng pag-usad. Hindi plano ni Terence na sanayin ang isang advanced body strengthening skill bago niya matapos ang lahat ng attributes. Itinuring na niya ang kanyang sarili na isang taong mas binibigyang diin ang kanyang pundasyon noong siya ay nagsasanay, ngunit nasira pa rin ito ng kanyang hindi matatag na pundasyon. Kaya sa pagkakataong ito, ang kanyang bagong katawan ay kailangang maging matatag at matatag, bawat hakbang ay kailangang maging walang kapantay na matibay. Matapos tingnan ang mga sining, bumaling si Terence sa seksyon ng martial arts para sa mga nagsisimula at nagsimulang tingnan ang iba't ibang uri ng martial arts. Ang mga mahihinang teknik sa pakikipaglaban na ito ay mga laruan lamang na mas mabuti na kaysa wala. Hindi na kailangang isaulo ang mga ito, at halos lahat ng mga ito ay mauunawaan mo sa isang sulyap. Magagamit lang ito ni Terence sa isang simpleng mental simulation. Dati, nagagawa niyang kopyahin ang teknik ng martial arts ng kanyang kalaban habang nakikipaglaban at pagkatapos ay gamitin ito ng direkta. Kung hindi pa rin niya alam kung paano ito gamitin pagkatapos niyang tingnan ang ilustrasyon ngayon, dapat talaga siyang maghanap ng isang piraso ng tofu at magpakamatay. Si Elder MA, na nasa labas, ay binuksan na ang kanyang monitoring technique pagpasok ni Terence sa library. Bagamat hindi mahalaga ang mga libro sa loob, sinumang pumasok ay kailangang bantayan upang iwasan ang pagkasira ng mga bagay sa loob.
Sino ka? Sa halip na mag-aral ng angkop na paraan ng paglilinang o kasanayan sa pakikipaglaban, para ka lang pag-alagala ng walang patutunguhan, isa ka talagang bulok na kahoy. Nakita ni Elder MA si Terence na palaipat-lipat ng lugar, at isang mapanghamak na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Binubuklat niya talaga lahat ng attribute box, akala ba niya mahusay siya sa lahat ng attribute cultivation methods at martial skills. Kalokohan yan. Elder MA, ano ba yung binubulong mo sa sarili mo? Biglang may malakas na tawanan na narinig mula sa hagdan. Lumingon si Elder MA at nakita ang matandang lalaking nakaitim mula sa silid ng paglilinang. Haha, si Elder Chin pala. Bakit ka naman may oras pumunta rito ngayon? Ito muna ang sasabihin ko, may tsaa, pero wala ni isang patak ng alak. Ngumiti si Elder MA at tumayo upang salubungin ang panauhin. Halata na maganda ang relasyon niya sa nakaitim na damit na elder na si Chin. Napakabastos mo. Kung ayaw mo man lang uminom ng alak, tingnan natin kung may ibibigay sa iyo ang matandang to sa susunod. Tumawa at saway ni Elder Chin. Napatingin siya sa surveillance screen na hindi pinatay ni Elder MA. Nakikita ko na naman itong batang to. Ang hirap mo talagang pagtrabahuhan. Elder Chin, kilala mo ba ang batang ito? Nagulat si Elder MA, hindi niya inakalang si Terence, isang bagong disipulo, ay may koneksyon kay Elder Chin. Nakita ko na siya minsan. Isa na siyang bagong disipulo ngayon. Maganda ang personalidad niya at siya ang unang pumunta sa cultivation room ko para mag-cultivate noong unang araw. Magaling din siya. Hindi maiwasan ni Elder Chin na purihin si Terence, gusto niya ang mga masisipag na disipulo tulad ni Terence. Gaano na ba siya katagal na wala sa training room? Pumunta siya sa library pavilion para magbasa ng mga cultivation methods at martial techniques. Hindi masyadong iisipin ni Elder Chin si Terence kung pupunta lang siya rito para makipagpalitan ng martial arts batay sa mga rekomendasyon, ngunit ang paggastos ng puntos para personal na sumali at pumili ay malinaw na nangangahulugan na naghahanap siya ng pinakaangkop na martial arts para sa kanyang sarili, lalo nitong pinaganda ang impresyon ni Elder Chin kay Terence. Ang taong iyon, hanggat hindi siya namamatay sa kalagitnaan, tiyak na magkakaroon siya ng mga kamangha-manghang tagumpay sa hinaharap. Nakakamangha ano? Isa lang berdadong unan. Ilusyon lang ang kasipagan niya. Elder Chin, huwag kang magpaloko sa hitsura ng batang ito. Kumaibot ang bibig ni Elder Ma sa paghamak, at pinutol niya ang mga salita ni Elder Chin, tingnan mo, anong ginagawa ng batang ito. 7,270. Nagulat si Elder Chin, hindi niya maintindihan kung bakit masama ang impresyon ni Elder MA kay Terence. Napagpasyahan niyang tingnan muna kung ano ang binabasa ni Terence. Sa isang tingin lang, bumilis ang tibok ng puso ni Elder Chin. Kahit na may lakas pa rin ang loob, hindi niya maiwasang maramdaman na natuyo ang kanyang bibig. Nasa martial arts section si Terence ng wood element, binubuklat ang elementary martial arts ng wood element. Wala bang fire attribute constitution ang batang ito? Bakit niya tiningnan ang mga martial arts techniques na wood attribute? Maaari kayang mayroon ding wood attribute constitution ang katawan niya. Naalala niya ang kahangahangang pagganap ni Terence sa katangiang apoy, kung mayroon talaga siyang katangiang kahoy, kahit kaunti lang iyon, sapat na iyon para maging disipulo niya ito. Sa naisip nito, gustong sumugod agad ni Elder Chin at tanungin si Terence kung siya ba ay isang dual element ng apoy at kahoy. Elder Chin, nakita mo ba iyon? Ang batang ito ay isang lalaking hindi gumagawa ng maayos na trabaho. Ang kanyang identity token ay malinaw na nagpapahiwatig na mayroon siyang katawan na may katangiang apoy, ngunit mahuhulaan mo ba kung ano ang nangyari? Sumanghel si Elder MA, kitang-kita ang kanyang paghamak at pag-alipusta. Binalik-balikat niya ang lahat ng mga pamamaraan ng paglilinang ng iba pang mga katangian, maliban sa pamamaraan ng paglilinang ng katangian ng apoy, at pagkatapos ay sinimulang balik-balikan ang lahat ng mga pangunahing pamamaraan ng martial arts ng iba pang mga katangian. Ano sa palagay mo ang ibig sabihin nito? Gusto mo bang maging isang all-attribute martial artist? Nakita ba ni Terence Sima ang lahat ng mga pamamaraan ng paglilinang ng katangian at mga pamamaraan ng martial arts?
Biglang nakaramdam si Elder Chin ng matinding pagkawala. Kung nakita lang sana ni Terence ang elementong kahoy na arts at skills, may 70% na posibilidad na mayroon siyang hindi matukoy na elementong kahoy sa loob niya. Hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ang ganito. Sa kasaysayan ng Sword Spring Sect, may ilang tao na nakagawa nito. Sa unang pagkakataon na hindi nasubukan ang kanilang mga katangian, sumabog sila ng may nakakagulat na enerhiya sa pamamagitan ng kanilang sariling cultivation. Gayunpaman, tinitingnan ni Terence Sima ang lahat ng mga pamamaraan ng paglilinang ng katangian at mga pamamaraan ng martial arts, kaya masasabi lamang na mayroong 70% na posibilidad na siya ay puro katangian ng apoy. Siguro gusto niyang makilala ang kanyang kalaban at ang kanyang sarili at manalo sa bawat labanan. Kaya naman, pag-aaralan ko ang mga pamamaraan ng paglilinang at mga pamamaraan ng pakikipaglaban ng iba pang mga katangian bilang paghahanda para sa susunod na pagtatasa. Hindi mapigilan ni Elder Chin ang bumaantong hininga habang sinusubukang maghanap ng makatwirang paliwanag para kay Terence. Maaaring may posibilidad nga, pero sa tingin ko bilang isang baguhan, mas mabuting pag-aralan niya ang isang paraan ng paglilinang at pamamaraan ng martial arts na angkop para sa kanya kaysa sayangin ang kanyang mga puntos sa pagbabasa ng mga bagay na ito. Hanggat malakas siya, bakit siya matatakot sa iba? Mapanghamak pa rin si Elder M.A., iniisip na nasa maling landas si Terence. Umiling si Elder Chin at tumawa. Gusto niyang sabihin kay nakatatanda MA na natapos ni Terence ang mga pangunahing kaalaman sa loob ng 2 araw sa Advanced Practicing Room, na umaabot sa antas ng Fire Externalization, at nagbigay iyon sa kanya ng oras para maunawaan ang sining at kasanayan ng kanyang kalaban. Gayunpaman, matapos mabaigo minsan, wala sa mood si Elder Chin na magsalita ng marami. Ayaw din niyang makipagtalo kay Elder MA, kaya binago na lang niya ang usapan. Huwag mo siyang alalahanin, nandito ang matandang Panginoon na ito kasama mo. Kahit hindi ako makapaglabas ng masarap na alak, magtimpla ka muna ng isang tiko ng masarap na tsaa, ha? Hindi tumayo si Elder Chin para sa seremonya at direktang kinuha ang pwesto sa The Magpie's Nest, nakahiga sa upo ang hinihigan ni Elder M.A. Lolo mo. Nandito ka para agawin ang lugar ko. Pabiro siyang pinagalitan ni Elder M.A. Kumuha siya ng isa pang upuan at inilagay ito sa tabi ni Elder Chin. Pagkatapos, kumuha siya ng bagong tiko at nagtimpla ng tsaa bago ito inilagay sa tabi ni Elder Chin. Ginoo ko, uminom ka naman ng tsaa. Napakabastos mo. Hindi ka ba marunong gumawa ng tasa ng tsaa? Sa tingin mo ba lahat ng tao ay mahilig uminom mula sa tiko tulad mo? Kinuha ni Elder Chin ang tiko ng may pandidiri at humigop. Kinagat niya ang kanyang mga labi at ninamnam ang lasa. Ayos lang ang tsaa, pero medyo kulang talaga ang tao. Pa, ikaw na matanda, kung ayaw mong inumin yan, kalimutan mo na lang. Huwag mo akong pagsamantalahan at magkunwaring inosente ka pa. Nanlaki ang mga mata ni Kuya Ma, ngunit hindi niya napigil ang matawa pagkatapos niyang magsalita. Humiga na lang siya sa gilid. Wala ka man lang dalang regalo noong bumisita ka. Paano ka naging mapili? Naniniwala ka bang paaalisin kita? Tara, subukan mong habulin ang isa. Inikat ni Elder Chin ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa paghiga. Nandito ang matandang Panginoon ngayon, kung makakarating ka, halika. Walang hiya ka na naman, di ba? Hindi pa rin nagbabago pagkatapos ng maraming taon. Dumura si Elder M.A. at hindi pinansin si Elder Chin. Humarap siya kay Terence. Tingnan mo ang batang ito, pagkatapos basahin ang lahat ng mga pamamaraan ng cultivation at martial techniques, binuklat pa niya ang mga libro tungkol sa artifact refining. Ang susunod ay ang peel refining area, di ba? Maaari mo pang tanggapin ang isang alchemist bilang iyong disipulo. Kung titingnan lang ni Terence ang sining at mga teknik ng elemento ng kahoy bago pumunta sa seksyon ng pagpipino, tatanggapin siya ni Elder Chin ng walang pag-aalinlangan at sasanayin siya gamit ang lahat ng kanyang makakaya. Sayang naman. Ang martial arts tungkol sa elemento ng kahoy at ang seksyon ng pagpino ng mga peel ay ilan lamang sa mga casual na binalikan ni Terence. Matagal nang sumuko si Elder Chin kay Terence, kaya sumengot lang siya at umatras pagkatapos marinig ang sinabi ni Elder M.A.
Hindi alam ni Terence na bawat kilos niya ay binabantayan ng dalawang matandang lalaki. Gayunpaman, hindi mahalaga kahit alam niya. Sa paningin ng mga tagalabas, pabaya lang niya itong binubuklat at imposibleng wala siyang maalala. Mabilis na lumipas ang 2 oras, at binuklat lang ni Terence ang mga librong interesado siya. Halos 17 o 18 ang kabuoang espasyo sa ikalawang palapag. Kung gusto niyang basahin lahat ng mga iyon, kakailanganin niya ng kahit 12 hanggang 12 oras. Ayaw mag-aksaya ng oras at puntos ni Terence, kaya umalis siya sa ikalawang palapag nang matapos ang itinakdang oras. Pagkalabas niya, nakita niya ang 2 matandang lalaki na nakahiga sa 2 magkatabing upuang deck. Sa gitna ay isang mesa na may 2 magkahawig na tiko. "Senior, nandito ka rin pala sa Library Pavilion." Nakilala ni Terence si Elder Chin at binati ito ng isang kamao. Maganda ang impresyon niya sa Elder na nakaitim na roba. "Oo, kakahiwalay lang natin. Hindi ko inaasahan na makikita pa kita ulit. Kumusta ka na? May natutunan ka ba sa Library Pavilion?" Tumanggaw si Elder Chin ng may ngiti. Kahit ano paman, hindi may kakaila ang talento ni Terence sa elemento ng apoy. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lang niyang binubuklat ang mga libro sa library, pero hindi nito napigilan ang pagkakaroon niya ng magandang impresyon kay Terence. "Marami na akong natutunan, pero gusto ko pa ring pumunta sa ikatlong palapag para tingnan." Masunuring tugon ni Terence. Sa gilid, naiinip na ikinumpas ni Elder Ma ang kanyang mga kamay para itaboy siya palayo. Umalis ka na." "Huwag mo akong istorbohin sa pag-uusap namin ni Elder Chin." "Opo. Elder Chin? Elder Ma? Kita-kits mamaya." Ngumiti si Terence, alam niyang Chin ang apelyido ng matanda. Hindi niya alintana ang ugali ni Kuya Ma at umakyat na sa hagdan. Automatikong bumukas ang pinto ng ikatlong palapag pagdating ni Terence, na control ito ni Elder Ma mula sa malayo. Medyo maginhawa ito. Pagpasok niya, wala na siyang nakitang ibang disipulo ng Sword Spring Sect sa loob. Gayunpaman, may 2 disipulo sa ikalawang palapag ng library. "Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master."